Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping panghihinayang. Ikaw ba, yes friend, meron ka bang taong pinanghihinayangan? Yung taong nasa iyo na. Yung taong masasabi mong nabihag mo na ang puso. Pero pinakawalan mo pa. Syung nga. Diba? Tapos, mas nakita mo lang yung halaga niya nung napunta na siya sa iba. Diba? Doon ka lang ngumangawa. Doon ka lang natauhan. Doon mo lang na-realize na, shocks. Ganun pala siya kapag nasa relasyon. Bakit hindi ko pinahalagahan yun nung kami pa? Diba? Yan sinasabi ko sa'yo eh. Diba? Yan din yung sinasabi nating minsan sa buhay, may mga bagay tayong hindi pinag-iisipan. Kaya sa huli, agad rin nating pinagsisisihan. Gaya na lamang ng minsan mo siyang alukin ng hiwalayan. Pumayag. Di nga ngayon. Ginagawa mo laging panakot sa kanya nung, ayoko na, break na tayo, itigil na natin to. Sinabi niyang, go. Di nga ngayon, di ba? Single ka agad paglaon. Yan din kasi yung hirap sa'yo Yung sinasabi ko na hindi naman porket meron kayong onting hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, akala mo laging solusyon yung hiwalayan. Hindi naman ganun yun. Sa tingin mo ba matatapos yung problema ninyong dalawa kapag naghiwalay na talaga kayo? Yun ba talaga yung sagot? Hindi ba pwedeng normal lang sa relasyon yung may mga pinagdadaanan kayong problema? Tapos sabay nyo yung inaayos, sabay nyo yung pinag-uusapan? At sabay kayong nag-a-adjust? Kailangan ba talaga hiwalayan agad? Ganun ba talaga karurok? Ganun ba talaga ka-problematic yung pinag-aawayan ninyo? Ganun na ba talaga kayo ka-toxic para umabot kayo sa puntong yan? Mamaya naman na pinag-aawayan nyo lang kasi hindi naglagay ng brief sa tamang lalagyan yung boyfriend mo. O hindi naman kaya hindi nagtapon ng pasador niya sa tamang lalagyan. Diba yung mga ganyang kababawan na akala natin ang sagot agad hiwalayan. Mahirap yan. Diba? Lalo na kapag masyado kang pabebe sa jowa mo, sabi mo, ayoko na break, tigil na natin ito kasi hindi mo ako naiintindihan, girl. Hindi lang nasunod kung saan mo gusto kumain, nagaganyan ka na, talaga ba hiwalayan na? Hindi ganun. Dapat pag-uusapan nyo muna ng mahinahon. Yung breakup, dapat last option yan. Marami kasing ganito diba? Pansinin nyo sa mga kaibigan ninyo. Yung nakipag-break dahil lang sa bugso ng damdamin, dahil lang may inis or galit na nararamdaman, kumbaga agad-agaran yung desisyon. Naman, 3 months kang niligawan. Tas gusto mo, break na agad kayo overnight lang? Ganun na lang yun? Tapos yung pinanggalingan mo, ang babaw lang. Tapos kapag nahimasmasan ka, wala na. Huli na yung lahat. Nag-away, nakipaghiwalay ng hinayang natigang, ganun. Ganun ang cycle mo diba? Pero ang sakit nun, diba? Yung hindi mo naman talaga intensyon na pakawalan o palayain siya. Gusto mo lang namang magpahinga. Gusto mo lang namang makapag-isip-isip kayong dalawa. Tapos pag dilat mo, etong siraulo mong jowa, nasa piling na ng iba. Hala? Hinihintay ka lang pala talaga niyang alokin mo siya ng hiwalayan. Para meron na siyang ibang kalandi. Diba? Kaya kapag ganun mga yes friend, ikaw sa tingin mo, ipaglalaban mo pa ba? Babawiin mo pa ba? Lalo na kung nakikita mo naman na dun na siya masaya? Lalo na kung alam mo naman na dapat pinaglaban mo siya nung umpisa pa lang. Wala na Hanggang tingin ka na lang sa malayo habang kumakanta ng nanghihina ang puso ko. O hindi naman kaya ng When I Was Your Man, diba? I hope he buys you flowers. Ayan sinasabi ko sa'yo, sakit diba? Tunay ngang malalaman mo lang ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito sa iyong buhay. Diyan papasok yung pagsisisi at panghihinayang. Kaya ikaw kung ayaw mong maranasan o maramdaman yan,
Galingan mo sa pagiging jowa dyan sa partner mo, di ba? Sulitin mo yung bawat pagkakataon habang siya ay matatawag mong sayo. Kasi we'll never know kung hanggang kailan mo siya mahahawakan, mayayakap, mahahalikan, kung hanggang kailan siya mananatili sa buhay mo at matatawag mong sayo. Hindi natin alam. Pero minsan din naman, para sa mga nasaktan at walang panghihinayang na nararamdaman, valid din naman talaga yan, di ba? Kumbaga hindi sila nanghihinayang sa taong minsan sa buhay nila ay dumaan. Bagkus nanghihinayang sila sa nakaraan, nanghihinayang sila sa panahon at efforts sa maling tao na nilaan, di ba? Ganon. Minsan may mga tao rin naman talaga na kapag nawala sa buhay natin, hindi tayo napapasabi ng sayang naman. Instead, napapasabi tayo ng, ay buti naman. Diyos ko for santo, awa ng Diyos, buti naman nawala na yan sa aking buhay. O alam mo yan, di ba? Para sa mga hindi nanghihinayang dyan, hello, bakit tayo nanghihinayang kung pwede naman natin palitan ng 5 agad? Ay nako mga yes friends, sabi nga nila no, mas ito mga taong hindi nanghihinayang, mga walang regrets. Kasi ito yung mga taong kapag nag-decide talagang sureball. Wala nang balikan. Kaya nakakatakot din yung mga ganyan. Huwag niyong sinusubukan yan. Huwag niyong hinahamak or hinahamon yung mga taong kapag nagdesisyon, isang snap, go agad. Wala nang balikan. Talagang pag tinalikuran kanyan, tatalikod na talaga yan. Lalakad yan palayo sa'yo. Huwag mong sinusubukan yan. Kasi ang motto ng mga taong yan, bakit ako manghihinayang sa'yo? Mas manghihinayang pa ako sa nalaglag na barya. Kesa naman sa'yo na walang kwenta, di ba? Ay, pero ang mas nakakahinayang ay yung nabitin ako sa ating usapan ngayong gabi. Oo, ikaw ko nanghihinayang kay yes friend sa jowa mo na minsang pinakawalan mo tapos wala ka ng chance ang mabalikan mo siya. Ay, deserve. Hindi lahat nabibigyan ng second chance. Yan na lang tandaan mo. Yan ang bottom line ng ating usapan. Pahalagahan mo yung taong kapartner mo ngayon or minamahal mo ngayon at minamahal ka rin. 'Di ba? Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng 1, 2, 3 hanggang kailan or whatsoever na pagkakataon. Hindi lahat tatanga-tanga ha. Huwag kang abusado. Wala na miss mga yes friend, 3 oras na bibi tayo ng ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, Bibi. Mwah, mwah.